Ganap na 0502 ng umaga, 5 Ukrainian drone ang lumipad mula sa Khan patungo sa isang Russian oil storage sa Crimea. Batid ng mga Ukrainian, agad silang makikita ng kalapit na Zupar radar sa tapat ng Kherson. Ngunit may nakatagong taktika ang mga Ukrainian na hindi alam ng mga Russian. Ang unang Russian counter system ay matatagpuan 20 kilometro mula sa launch site. Na-detect ang mga drone bago pa man ang mga ito lumampas sa 50 metrong altitude. 5 hit contact mula sa teritoryo ng Ukraine ang nag-trigger ng lahat ng alarm sa command post. Pinanood ng operator ang kanyang screen habang lumalabas ang mga datos. Velocity 180 meters per second. Climb angle 45 degrees. Ang acceleration ay tugma sa mga rocket motor. 3 position fixes lang ang kailangan ng computer ng Zupar radar upang kalkulahin ang ballistic path. Ang unang ping sa 100 metrong altitude ay nagbigay ng lokasyon. Ang pangalawang ping sa 300 metro ay nagbigay ng velocity. Ang pangatlong ping sa 500 metro ay nagbigay ng trajectory. Ang mathematical model na ito ay ginagamit sa loob ng ilang dekada para hulaan kung saan babagsak ang mga artillery shell. Hindi nagsisinungaling ang batas ng physics, ngunit kayang manlinlang ng mga Ukrainian drone. Lumabas sa kalkulasyon ng computer ang sagot 5 HIMARS rockets patungo sa Chaplinka. Impact sa loob ng 47 segundo. Tugma ang flight profile sa database ng Zupar radar. Matarik na pag-akyat at partikular na bilis ng M31 HIMARS rockets. Ginaya ng mga Ukrainian drone ang launch signature ng pinakakinatatakutang artillery system ng Amerika. Mabilis na kinuha ng operator ang encrypted phone. Habang tumataas ang kanyang kaba, ang HIMARS strike ay nangangahulugan ng tumpak na pagtama sa mga ammunition dump at fuel depots. Nagpadala ng babala sa 5 magkakaibang commandants habang tumatakbo ang countdown timer. 40 segundo, 30, 2, 10, 0. Ngunit walang nangyari. Nakatingin lang ang operator sa screen kung saan biglang nawala ang 5 truck 8 kilometro sa timog ng launch site. Patuloy na nag-scan ang Zupar radar. Sa bakanting langit naghahanap ng mga target na wala na doon. Doon niya napagtanto ang nangyari. Ang mga contact na iyon ay bumaba sa ilalim ng radar horizon matapos maabot ang 500 metrong altitude. Kayang itrack ng system ang anumang lumilipad sa taas na 30 metro sa lupa. Ngunit sa ibabaw ng dagat ang mga alon at ground clutter ay lumilikha ng isang dead zone. Hindi ito mga ballistic rockets. Ito ay mga matatalinong makina na ginamit ang assumptions ng radar laban dito. Inilipat ng operator ang system mula ballistic patungong cruise mode. Ang ballistic mode ay para sa mga target na sumusunod sa parabolic arc tulad ng bato. Ang cruise mode naman ay para sa mga aircraft missiles at drones na kayang magbago ng direksyon. Huling nakitang posisyon 8 kilometro timog ng launch site heading 230 degrees, bilis na 150 kilometers per hour. Nagbabala siya sa maritime radar sa Armyansk tungkol sa panlilinlang ng mga drone. Natagpuan sila ng Armyansk radar 80 kilometro ang layo lumilipad nang napakababa malapit sa mga alon. 5 contact sa isang loose formation altitude sa pagitan ng 20 hanggang 40 metro. Dito na pumasok ang problema sa identification na nararanasan ng magkabilang panig sa digmaang ito. Walang Russian drones na naka-schedule sa sektor na ito ayon sa database. Ngunit ang database ay nag-u-update lamang kada oras. At ang ilang Spetsnaz units ay lumilipad ng walang koordinasyon. Ang bilis ng mga ito ay katulad ng Orlan 10, ngunit katulad din ng mga Ukrainian drones at nakuhang Shaheds. Walang radio emissions kaya hindi matukoy kung kaibigan o kaaway ang mga ito. Minarkahan sila bilang unknown probable hostile at humiling ng fighter investigation mula sa Belbek. Ang track data ay ipinasa sa isang Su-30 fighter jet. Natanggap ng Su-30 pilot ang vector. Sa ganap na 0580 ng umaga, inatasan siyang kilalanin ng mga drones. Bago magsagawa ng engagement, pinaharurot niya ang makina patungo sa kanluran, kung saan nagtatagpo ang dagat at langit. Naging mahirap ang paghahanap sa mga drone. Ang kanyang N011 radar ay isang mechanical masterpiece, ngunit idinisenyo ito para sa mas malalaking target. Ang mga Ukrainian FP2 drones ay gawa sa composite materials na sumisipsip ng radar energy sa halip na mag-reflect nito. Sa screen ng pilot ang mga ito ay lumalabas at nawawala na parang mga multo. Sinubukan niya ang infrared search and track o IRST. Naghahanap ito ng init sa malamig na kapaligiran ng umaga. Ngunit ang engine ng FP2 ay nasa 79 degrees Celsius lamang, halos kasing init lang ng makina ng kotse.
Hindi rin sila naglalabas ng anumang radio signal. Tahimik silang lumilipad. Sa layong 8 kilometro sa wakas ay nakita niya ang 5 madilim na hugis sa gitna ng manipis na ulap. Mayroon na lamang siyang 30 segundo para magdesisyon bago sila makalampas sa range. Sinuri niya ang identification matrix. Walang sagot sa IFF interrogation, ngunit karamihan sa mga drones ay masyadong maliit para magdala ng transponders. Ang bilis at altitude ay hindi rin sapat na basehan. Kailangan niyang lumapit pa para makita ang mga markings o serial numbers. Inihanda niya ang kanyang mga armas habang tinitimbang ang mga opsyon. Ang R-73 Heat Seekers ay hindi epektibo dahil sa kawalan ng jet exhaust. Ang R-77 radar-guided missiles ay nahihirapang itrack ang ganito kaliit na target. Ang tanging pag-asa ay ang GSH-30,1 cannon, ngunit kailangan niyang lumapit sa loob ng 1 kilometro. Sa bilis niyang 4 kilometers per hour laban sa 150 ng drone, mayroon lamang siyang isang pagkakataon. Tinanong siya ng ground control kung nakilala na ba ang mga kontak. Sumagot siya ng negative at humingi ng gabay. Lumipas ang 15 segundo na parang 15 minuto habang muling tinitingnan ng ground control ang database. Dumating ang utos lumapit para sa visual identification. Huwag magpapaputok hanggat hindi kumpirmadong hostile. Bumaba ang pilot sa 200 metro pumuwesto sa likod ng huling drone. Dahil sa bilis, mayroon lamang siyang 3 seconds para makita ang drone bago niya ito malampasan. Habang papalapit siya sa 500 metro, biglang tumunog ang kanyang radar warning receiver. Isang S-400 battery malapit sa Yevpatoria ang nakalak sa kanya. Nakalimutan ng piloto ang isang critical na detalye. Naka-standby ang kanyang IFF transponder upang hindi malaman ng mga drone ang kanyang presensya. Para sa S-400 radar, mukha siyang isang hindi kilalang fighter jet na umaalalay sa isang drone strike package. Habang sinusubukan niyang i-on ang IFF, itinuring na siyang banta ng S-400 operator. Ang 91N6E Big Bird radar ng S-400 ay nakakakita ng lahat ng lumilipad sa loob ng 6 kilometro. Nakita ng operator ang isang mabilis na aircraft na umaaligid sa mga unidentified drones. Ayon sa S-400 doctrine, ang mga hindi kilalang aircraft sa engagement zone ay ituturing na target. Kahit natugma ang profile sa isang Su-30, hindi ito nagpapadala ng friendly signal. Matapos ang 10 segundong paghihintay, nagdesisyon ng operator. Inikot niya ang firing key at lumabas ang 2 48 N6DM missiles mula sa vertical launch tubes. Mula 0 hanggang Mach 6 sa loob ng 20 segundo. Ang isang missile ay papunta sa mga drone, ang isa naman ay nakalak sa Su-30. Nagkaroon agad ng problema ang missile na patungo sa mga drone. Masyadong mabagal ang mga drone para sa guidance system ng missile na idinisenyo para sa high-speed targets. Samantala, ang pangalawang missile ay tumpak na tumatama sa Su-30. Kahit na nai-on na ng piloto ang kanyang IFF, ang 48 N6DM missile ay walang recall function. Sinubukan ng piloto ang lahat ng countermeasure flares, chaff at electronic warfare techniques. Ngunit ang missile ay sanay sa mga ganitong taktika ng Russia. Sa layong 1,000 metro, hinila ng piloto ang ejection handle. 2 segundo matapos siyang makalabas, sumabog ang $35 milyong na Su-30 fighter jet. Ang missile naman na humahabol sa mga drone ay nawala ng track at sumabog na lamang sa hangin. Nagkaroon ng kaguluhan sa lahat ng Russian radio frequencies. Walang sino man ang nakapansin sa 5 FP-2 drones na patuloy na lumilipad patungong Gibardayevsky Depot. Ang buong Crimean Air Defense Network ay pansamantalang naparalisa dahil sa friendly fire incident. Habang nagtatalo ang mga general, ang tunay na banta ay 35 kilometro na lamang mula sa target. Ang Panzer S-1 crew sa depot ay kanina pa nakikinig sa kaguluhan sa radyo. Alam nilang may darating, ngunit malinis ang kanilang radar screen. Ang unang babala ay hindi nanggaling sa electronics, kundi sa pandinig ng mga guwardya. Isang mahinang ugong mula sa kanluran ang unti-unting lumalakas. Nang makita sila ng Panzer radar, 7 kilometro na lamang ang layo ng mga drone at 180 segundo na lang bago ang impact. Dinala ng operator ang system sa full combat mode sa loob ng 4 na segundo. Mayroong missiles at 30mm cannons ang Panzer S-1, ngunit mayroon itong limitasyon. Kaya lamang nitong gabayan ng 4 na missiles nang sabay-sabay laban sa 5 papasok na drones. 2 drone ang matagumpay na tinamaan at bumagsak sa lupa, ngunit 3 pa ang natitira. Pinili ng mga computer ng drone ang kanilang mga target. Tank number 3, 11 at 18. Nagpaputok ang mga autocannons ng Panzer sa bilis na 5,000 rounds per minute.
Tinamaan ang isa pang drone ngunit dahil armored ang warhead nito, bumagsak pa rin ito malapit sa isang tangke at sumabog. Ang huling dalawang FP2 drones ay nagsagawa ng halos vertical na dive. Hindi na kaya ng mga kanyo ng panser na tumingala ng sapat na mataas para tamaan sila. Pinatay ng mga drone ang kanilang mga makina at hinayaang gravity ang magdala sa kanila sa target. Eksaktong 05:47 ng umaga tinamaan ng unang drone, ang tank number 3. Sumabog ang 200 cubic meters ng diesel. Lumilikha ng isang higanteng fireball sa buong dipo. Makalipas ang 8 segundo, tinamaan ng pangalawang drone ng tank number 11 na naglalaman ng aviation fuel. Sa loob ng 4 na oras, tuluyang naubos ang fuel depot. Dahil dito, ang mga Russian fighter jets sa Belbek at Saki ay hindi na makalipad dahil sa kawalan ng gasolina. Nagawa ng mga FP2 drones ang hindi nagawa ng mga missiles. Naparalisan nila ang Crimean Air Defense sa pamamagitan ng pag-ubos sa kanilang supply. Hanggang sa muli.